Kung ikaw ay 70 taong gulang at kung may mga gamit ka sa bahay tulad ng dumbbell, maswerte ka dahil makakatulong ang mga ito sa'yo na magpalaki ng kalamnan. Ang mga kalamnan na mahalaga para sa mas mahabang buhay at mas magandang kalidad ng buhay. Sa routine na ito, ituturo ko sa iyo ang 12 pinaka-basic at pinakamahalagang ehersisyo para mapaunlad ang lakas at masa ng kalamnan para sa mga binti at sa itaas na bahagi ng katawan. At para gawin ito, kailangan mo lang ng isang pares ng dumbbell. Bukod pa rito, ikaw ang pipili ng bigat at isang upuan na inilagay ko dyan sa tabi. Upuan na may sandalan para may masandalan ka. Sa pagpili ng bigat, hindi kailangang sobrang bigat. Pumili ng komportableng bigat lang. Ang panganib sa pagpili ay dumarating kapag nilalagpasan natin ang kakayahan ng katawan, lalo na kung sobra bigat ang binubuhat. Gagamit ako ng 4 na kilo, pero pwede kang gumamit ng 2 kilo o kahit 1 kilo sa bawat kamay na magiging ideal at maganda para sa mga kalamnan mo. Pero ang katawan mo, kung hindi ka pa talaga nag-ehersisyo, gamit ang mga pabigat. Magsisimula tayo ng malakas sa unang ehersisyo na squat. Isang banayad na squat na kayang gawin ng kahit sino, kahit pa may arthrosis ka sa tuhod o balakang. Tingnan mo, Mikey, gusto kong hawakan mo ang dumbbell na ganyan, palad mo nakaharap pataas. Kung hindi mo kayang gawin sa ganitong paraan, pwede mo namang hawakan ito sa gitna nang walang problema. Gusto kong ibuka mo ang mga dulo ng paa mo palabas at ang mga binti mo ay medyo mas malapad kaysa sa lapad ng balikat mo. Mula rito, kailangan lang nating umupo paatras na parang uupo sa isang upuan. Bumaba ka lang ng konti, huwag sobrahan. Tapos, balik sa simula. Panoorin mo ulit mula sa gilid. Kukunin ko ang dumbbell, bababa, ibababa ng kaunti ang puwitan, tapos babalik sa simula. Ano ang dapat iwasan? Lalo na ang pag-usad ng mga tuhod paabante. Sige, laging isipin na i-flex ang balakang mo at bumaba pa atras. Pangalawa, iwasang pumasok ang tuhod kapag bumababa sa pamamagitan ng tamang paglalagay ng paa, magkahiwalay at nakatutok ang mga daliri palabas. Gagawa tayo ng 2 set, una sa harap para makita mo ng maayos at pangalawa sa gilid. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang mararating, basta magsimula kang gumalaw kahit mahirap. Tara, gawin natin to. Ibababa ko ng kaunti ang puwitan ko. Hahawakan ko sandali, babalik sa simula. Isa, tuloy-tuloy at may paghinga. Lalanghap ako habang gumababa. Akyat ako. 2, siko, hindi mo kailangang ilabas masyado. Basta't naka-extend lang sa linya ng katawan mo, bababa ako, aakyat ulit. 3, ang squat ay isa sa pinakamainam na ehersisyo para sa binti. Ang problema ay iniisip natin na kailangan ng sobrang lalim at komplikadong squat. 4, pero hindi naman kailangan yon. Pwede nang bahagyang bumaba lang, magbuhat ng kaunting bigat, gawin ito ng may pag-iingat. 5, dahan-dahan lang. Tinitiyak kong makikita mo ang malaking resulta. Sa totoo lang, Anim, karamihan sa mga estudyante ko nag-eehersisyo para sa tuhod, kasama ko ay masasabi sa iyo na mula sa takot nila sa squat, naging pinakamabisang kasangkapan ito sa kanilang rehabilitasyon. 7, sige, 3 pa. Taas. 8, 2 na lang. Bababa tayo ng kaunti. Taas. 9, 4. Huling ulit, babaan pa natin ng kaunti. Taas. 10. Magaling! Kung gusto mong kontrolin ang galaw at may reference sa bawat ulit, pwede kang lumapit sa pader at kapag bumaba ka, hipuin mo ito, saka umakyat muli para masiguro ang pare-parehong lalim at limitadong galaw. Kung isa kang mas malakas na tao na gusto mong hamunin ang sarili mo, pwede kang bumaba ng gusto mo. Sa totoo lang, ang layunin ng paglalagay ng mga siko mo rito sa labas ay para mag-contact sila sa tuhod mo kapag bumaba ka. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng limitasyon. Idampi sa mga tuhod mo, dito may limitasyon. Gagawa tayo ng second set, tapos magpapahinga sandali. Maglakad tayo, pwede mong ilagay ang paa sa sahig. At huminga tayo. Dahil sa dami ng pagsasalita at paghinga ng sabay, nagiging mahirap ito. Para sa ikalawang set, mas palalalimin ko pa, medyo mas mahirap. Kung komportable ka na sa unang level ng hirap, sige lang, panatilihin mo lang yan. Tara na, at kung nakikita mong sobrang komportable ka at pakiramdam mo na hindi ka masyadong nahirapan, sabayan mo ako sa mas mahirap na level. Kunin ang dumbbell, estilong goblet, nakalabas ang siko. Gagawin ko ng 5 sa tagiliran at 5 sa harap para makita mo. Pansinin kung paano bumababa ang puwetan ko. Ang siko ko ay dumadampi sa mga tuhod ko at tuwid ang likod ko. At akyat ako. 1. Bumababa ako. Ang mga siko ay kapantay ng mga tuhod. At taas. 2.
Kung masyadong mahirap, tandaan, manatili ka lang sa antas ng hirap, nakakakita lang natin. 3. Bumababa ako. Hinahawakan ko. At pataas. 4. Hinahawakan ko, pahinga. Gawin natin ang pang-5. Huminga ako, hinahawakan ko. 5. Lilipat tayo sa harap para mas makita mo. Hinawakan ko sa ibaba, hinahawakan ko. 6. Hinawakan ko sa ibaba, hinahawakan ko. 7. 8. 9. At 10. Magaling. Ilapag natin ang bigat na yan sa sahig, maglakad tayo at huminga. Sa mga nagsasabing masama ang squat sa tuhod, ibig sabihin hindi pa nila ito na-try at hindi alam na pwedeng hatiin ng ehersisyo dahil ito ang pinakamabisang paraan sa pagpapalakas ng binti. Kung natakot ka sa ikalawang set na ito, ayos lang. Pwede mong bawasan ang lalim nito ayon sa kakayahan mo. Tapos na natin ang harap ng mga binti. Ngayon, sisimulan natin ang deadlift. Mahirap din ang ehersisyong ito. Gusto kong kunin mo ulit ang iyong dumbbell, sumandal ka sa pader at mag-iwan ka ng distansya na katumbas ng haba ng isang paa. Ilalagay ko ang sakong sa harap ng hilalaki. Ihihiwalay ang mga paa ng kasing lapad ng balikat. Ididikit ang likod sa pader at hahawakan ang dumbbell sa harap sa pagitan ng mga kamay tulad kanina. Bago yon, mula rito, gagawa tayo ng pagyuko pasulong mula sa balakang. Ang deadlift ay isa rin sa pinakamagagandang ehersisyo para sa iyong lower back, pero kailangan mo pa rin gawin ito sa intensity na akma sa iyong kakayahan. Tumayo ka ng tuwid at diretso, tapos pababain ng bigat habang yumuyuko ang gulugod paabante. Huwag bilugin ang gulugod at huwag hayaang umabot sa sahig. Gusto ko manatiling tuwid, labas dibdib at nakatras ang balikat. Bababa ng kuunti, tapos balik sa simula. 1. Yuyuko ako pasulong, bababa ako hanggang umabot sa tuhod ko at babalik ulit. 2. Kung hindi ka kumpiyansa sa likod mo, pwede ka hanggang kalahati lang. Kita mo, maganda na ang trabaho ng likod kahit dito lang. 3. Sa anumang sitwasyon, mas mabuti pa rin ito kaysa walang gawin. Yuyuko ako pasulong, bababa sa tuhod, tingnan ang noo. 4. Kung masakit ang leeg mo, pwede mong hindi na lang itaas ang tingin mo, kundi panatilihin na lang ito sa normal na tingin. 6. Tuwid ang likod, labas dibdib at atras balikat. Iniflex ko ang balakang ko, pero hindi ko binibilog ang ibabang likod ko. 7. Sige, 3 na lang, bababa ako. 4. Balik pa. 8. Bumababa ako. 9. Sige, 2 pa. At sa susunod na set, sabayan natin ang paghinga. Bitawan natin. 10. Ang galing. Maglalakad muna ako. Igagalaw ko ang mga binti ko. Re-relaxin ko ang aking lower back, pati na rin ang aking... Balakang. At magsimula tayo sa pangalawang set, ayos ba? Uulitin natin ito. Ilalagay ko ang sakong ko sa pader. Ilalagay ang kabilang sakong sa tapat ng hinlalaki ng paa. Ihiwalay ang mga paa ng lapad balikat o mas malapad kung nais. Uupo ako nakasandal sa pader sa komportableng posisyon at kukunin ang dumbbell gamit ang mga daliri ko. Ayos ba? Kung walang disc na kakapitan, pwede mong ipasok ang mga daliri mo sa hawakan para mas madali. Tuwid ang postura ko, tapos ibababa ang likod na parang block, babaluktot ang balakang. Hihinga ako, ayos ba? Bumaba ka lang ayon sa kaya mo, huwag sobra sa kakayanan mo. At kung konti lang, mas okay na yan kaysa wala. Bitawan natin. 2. Pansinin mong hindi gumagalaw ang mga binti ko, nakatigil lang. Pati tuhod at balakang ko ay nasa pwesto pa rin. 3. 4.
5 balakang ko ang nagbe-bend, ang aking gulugod ang gumagalaw na parang isang bloke. 6. 6, 7. 8. Huling 2. 9. Huling ulit. At 10, napakagaling ilalapag ko yon sa sahig sa tabi ng mesa. Maglalakad ako ng kaunti para paluwagin ang aking ibabang likod mga binti at tukunin ko na ang aking upuan dahil sa susunod na ehersisyo ay gagawin natin ang huling galaw para sa mga binti. At totoo, magiging mahirap ito. Makikita mo, malakas tayong nagsimula gamit ang matitinding ehersisyong pampalakas para sa mga binti. At para sa ibabang likod, tingnan mo, ilalagay ko ang aking upuan dito na nakaharap sa iyo ang sandalan. Mahalaga na may sandalan ito. Ilalagay natin ang isa sa mga dumbbell sa upuan at ang isa naman ay hahawakan natin gamit ang kabilang kamay, kanang kamay. Sa pagkakataong ito, pansinin mong mabuti. Ang kaliwa kong paa at kamay ay nasa unahan habang ang kanan kong paa ay itutukod paatras, nakatukod ang dulo at nakalutang ang sakong. Mula rito, ang gagawin ko ay ibabaluktot ko ang aking mga tuhod. Ibabaluktot ko ang aking mga tuhod ng sabay, bababa ng konti at babalik sa orihinal na posisyon. At kaunti lang, isa, bababa ako ng kaunti. At babalik ako sa orihinal na posisyon, 2, tuwid ang tindig, taas ang dibdib, ibabaluktot ang tuhod sa harap, ang tuhod sa likod ay nakatukod sa dulo, 3, at babalik ako sa 4. Mapapansin mong nanginginig ng kaunti ang mga binti ngayon habang ginagawa ang galaw, wala namang problema roon. 5, tuwid ang tindig, taas ang dibdib, bababa at taas 6. Bababa ako. At taas, 7, pwede kang tumulong gamit ang sandalan ng upuan, bababa at taas, 8, huling 2. At taas, huling ulit, bababa at taas, 10. Itong dumbbell, maglalakad ako ng kaunti, luluwagan ko ang balakang ko. Lalo ninyong mararamdaman ito sa glutes sa unahang binti, sa kasong ito sa kaliwa at sa quadriceps, ang tuhod ng likurang binti. Sa kasong ito ay ang kanan. Ililipat natin ito dito at gagawin ang pareho sa kabilang side. Ayos ba? Kukunin ko ang aking dumbbell. Tumatayo akong tuwid, inilalapit ko ang kanang paa sa upuan at ipinapatong ko rin ang kanang kamay ko sa upuan at itinutukod ang dulo ng likurang paa. Dito, nakalaylay lang ang dumbbell. Binabaluktot ko ang 2 binti at bumabalik sa panimbulang posisyon. 1, binabaluktot ko ang parehong binti at bumabalik ako. 2, iniikot ko. At bumabalik ako. 3. At binabaluktot ko ang mga binti ko. 4, binabaluktot ko. At bumabalik ako. 5. At ngayon, napansin mo na habang pababa ka ng pababa, mas nagiging mahirap ang ehersisyo. 6. Siyempre, iangkop mo ito sa iyong kakayahan. 7. Bumabaluktot ako. 8. 2 na lang. Bumabaluktot ako. 9. Huling ulit. Bumabaluktot ako. At tulad na nakikita mo, laging tuwid ang likod ko sa buong ehersisyo. At 10, magaling. Ibababa ko na ang dumbbell na yan. Maglalakad ako ng kaunti. Papunta sa unahan. Papunta sa likod. Para sa susunod na ehersisyo na nakatuon din sa mga binti, bago tayo magsimulang magtrabaho sa itaas na bahagi ng katawan, gusto kong umalalay ka muna sa iyong upuan. Lumayo ka ng kaunti mula rito at yumuko ng bahagya pasulong, parang iyong mga braso ay nakapatong dito. Mula rito, isipin mo ang dulo ng iyong mga paa. Panatilihing tuwid ang linya mula balikat hanggang bukong-bukong. Usli mo ng kaunti palabas ang mga dulo ng iyong mga paa at itaas mo ng todo ang iyong mga sakong para mapagana ang pagkontrata ng mga kalamnan ng guya. Mga kalamnan ng guya. Kung mababa ang upuan para sa'yo, tulad ng sa akin dahil medyo matangkad ako, pwede mo rin itong gawin sa pader.
Itataas ko ang sakong, panatilihin ang pagkontraksyon at magpapahinga. Gagawa tayo ng 2 set ng 10. Itataas ko, hihigpitan ang mga panturilya at magpapahinga. 2. Itataas ko. Magpapahinga. 3. Mapapansin natin ang likod ng binti, ang guya, soleo at panturilya. 4. Taas. Pahinga. 5. Taas. 6. Taas. 7. Taas. 8. Huling 2. Taas. 9. Huling ulit. Taas. At 10. Ang galing. Magpahinga muna tayo at maglakad para mapaluwag ang mga binti at bukong-bukong. At para sa ikalawang set, kukuha tayo ng dumbbell. Gagawa tayo ng 5 ulit gamit ang dumbbell sa kanang bahagi. 5 ulit gamit ang dumbbell sa kaliwang bahagi. Pumwesto sa tamang distansya. Pwede rin itong gawin sa upuan. Mas maganda ang resulta sa akin kapag sa pader ginagawa. Inaalalayan ko ang sarili ko sa pader gamit ang kaliwang kamay para hindi matumba. Kaligtasan ang una. Bahagya kong pinaglalayo ang mga binti ko, nakaturo ang dulo ng paa palabas. Itinataas ko, pinananatili ng ilang segundo. Isasama rin ang paghinga. Humihinga ako ng papasok habang pababa. Hinihinga palabas at itinataas. 2. Parang habang humihinga tayo, mas matindi ang trabaho at mas nakakapag-focus tayo. 3, 2. 4. 5. Ililipat ko sa kabilang kamay ang dumbbell at lilipat din ang kapit ko sa pader. 6. 7. 8. 9. Huling ulit. Bitawan natin. Ataas, ayos na ayos. Ibabalik natin ang dumbbell dito. Maglakad tayo ng kaunti, paluwagin natin ang mga binti. At sa esersisyong ito, tinatapos natin ang kabuuang gawain para sa ibabang bahagi ng katawan. Ngayon, magtatrabaho naman tayo para sa itaas na bahagi ng katawan. At magsisimula tayo sa likod gamit ang isang ehersisyo para sa malapad na kalamnan sa likod. Para dito, iniimbitahan kitang kunin muli ang iyong dumbbell gamit ang isa mong kamay at pumwesto ka sa posisyon na katulad ng ginawa natin kanina sa split. Isang paa ang nasa likod, isang paa ang nasa harap. At gusto kong bahagya kang yumuko paabante. Nakasandal ka sa upuan pero bahagyang nakayuko. Gagawa tayo ng 2 set ng 10 bawat gilid, bawat isa may kaunting pagkakaiba. Mula rito, habang nakalaylay ang braso ng walang puwersa, itaas mo ang siko ng pinakamataas, dalhin ang dumbbell malapit sa dibdib. 1. Relax. Atas ulit. 2. Pinapalakas nito ang itaas na bahagi at gilid ng likod mo. Mag-relax tayo. Ang ayaw ko lang mangyari ay gawin mo ito, okay? Yung parang iniindayog mo ang braso. Hindi. Ibababa natin at titigil. Itataas ang siko, dikit ang dumbbell sa dibdib. 3 sa gilid ng dibdib, okay? Ngayon, itaas. 4. Nagsasalita ang ulo. Sa 4 at may mga inersya na talagang mabigat at Tara na. 7. 8. Siyam. 10. Kahanga-hanga. Pag-urong ng kalamnan, lalo na sa likod. Sana nararamdaman mo rin tulad ko. At lilipat tayo ng side. Parehong sitwasyon at posisyon. Inunat ko ang braso, isang paa sa likod at isa sa harap. Bahagyang yumuko ako, hinayaang nakalaylay ang braso.
Huminga ako palabas at inilapit. Dumbbell itinapat sa dibdib. Isa. Walang ugoy, mananatili sa ibaba. Hihilayin ko pataas at dapat mataas ang siko. Dalawa. Tatlo. Taas ang siko, ramdam ang pagkontra ng mga kalamnan sa likod. Apat. Lima. Anim. Mag-subscribe ka. Pito. Walo. 5. Siyam. 7. Mabuhay! Ayos, magpapalit ulit tayo ng pwesto at magdadagdag ng kaunting pagbabago. Sa halip na nakaunat ng buo ang braso ko, ang gagawin ko ay ilulupi ko ito at ipapahinga ko ang noo ko sa sandalan ng upuan. Mapapansin mong mas malayo na sa likod ang kanang binti ko, kaya mas malawak ang galaw at iba na ang leverage. Mag-ingat na, huwag pabibilugin ang likod. Mas okay na usli ang dibdib. Pwede mong ipahinga ang ulo mo, pero bantayan na, huwag maging bilog ang likod kapag pinatong ito. Gagawin natin ito rito nang mas malaki ang galaw, mas malawak at mas mahirap. Kung nahirapan ka sa nauna, manatili ka muna doon at huwag mo munang subukan ito dahil mas komplikado ito. 3. Siko dapat mataas. 4. Likod dapat tuwid. 5. 6. 7. 8. Siyam. 10. Napakagaling. Tayo, palit ng side, ulit. Ipatong ko ang bisig ko sa silya. Pwede ring ulo ko, pero siguraduhin mong tuwid ang likod mo. Ibinababa ko ang braso ko, humihinga ako ng malalim sa baba at hinihinga palabas habang iniabot ang siko ko paatras hanggat kaya ko. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Siko pa atras, tuwid na tuwid, taas hanggat kaya mo, dikit ang dumbbell sa tadyang. 8. Siyam. At 10. Magaling. Ibinabalik ko ang aking tuwid na tindig, mas tama ang pagiging patayo at naglalakad ako ng kaunti, binabawi ko ang hininga ko, kahit magaan lang ang timbang, nahihirapan pa rin ako, nahihirapan akong sabayan ang paliwanag at ehersisyo. Naglalakad ako ng kaunti, nagpapahinga. At punta tayo sa susunod na ehersisyo para sa triceps na halos kapareho ng posisyon pero hindi pareho ang tinatrabaho. Tingnan mong mabuti. Una, mag-ingat ka dahil ang 4 na kilo sa ehersisyong ito, tulad ng hawak ko, ay maaring mabigat. Layunin nating pumwesto ulit mula sa dati nating posisyon. Ngayon, imbes na itaas baba ang braso tulad kanina, ilalagay natin ito sa likod at iuunat ng buo. Okay? Pansinin mong mabuti ng bahagi na talagang nakapirmi ay ang umerus na nandito at ito ay laging nasa taas. Dati, parang galaw lang ang pendulo pataas pababa kahit hindi naman kailangang umindayog. Ngayon, tungkol ito sa galaw ng siko kung saan ini-extend natin at dito mararamdaman ang trabaho lalo na sa triceps. 4 na kilo ay hamon na para sa akin, okay? Mag-ingat sa bigat, huwag sobrahan at gawin lang sa kaya mo. Dapat komportable, hindi masyadong mahirap. Isang set bawat gilid. Pumwesto ulit tayo. Pwede mong isandal ang ulo mo kung gusto mo. Huwag mong bilugin ang likod. Dito, itataas ko ang braso ko. Panimulang posisyon, iuunat. 1.
Ibaba lang, di rin ako umuugoy. Kontrolado ko ang galaw lagi. 2. Ibaba itaas. 3. Itaas. 4. Itaas. 5. Itaas. 6. Itaas. 7. Sige, 3 na lang. Hirap na ako ha. Itaas. 8. 2 na lang. 9. 10. Magaling. Bitawan ang kanang braso na yan. Nayon sa kaliwang braso naman, parehong posisyon. Alam mo na ito, ayos? Ipatong ang bisig sa upuan, itaas ang sandalan, tuwid ang likod at panatilihing nasa taas, kapantay ng balikat ko. Palit tayo ng side kasi walang makita. Kung hindi, pahingi ng sandali. Palitan natin ang upuan. Sa ganito, masisigurong tama ang hersisyong ginagawa ko. Kukunin ko yung dumbbell na yon. Sumusuporta ako sa upuan, inilalagay ang itaas na bahagi ng braso ko na paralel sa sahig. Tapos, siko lang ang gumagalaw. 1. Humihinga ako pag nasa ibaba. Humihinga ako palabas, sabay lakas. 2. 3. Mahirap ano? Nahihirapan ako. 4. Meron akong 6. 7. 8. 9. 10. Aste. Kahanga-hangang trabaho. I-relax ko muna ng kaunti ang mga braso ko. Nagtrabaho tayo sa likod, nagtrabaho rin tayo sa triceps. Lilipat tayo sa pinakakilala, ang biceps na kalamnan gamit ang pagbaluktot ng siko. At para dito, kakailanganin natin ang 2 dumbbell. Sige, tumayo ka. Ilalagay muna natin dito ang upuan pero aalisin din natin mamaya dahil hindi na ito kailangan. O para sa huli, tumatayo ako ng tuwid. Magkahiwalay ng kaunti at mas malapad ang mga paa. Kasing lapad ng balikat, nakaturo palabas ang mga dulo ng paa. Ang palad ng mga kamay ay nakaharap sa unahan. Kung kaya, huwag dumikit ang mga dumbbell sa mga binti mo. Mula rito, baluktutin ang mga siko. Ingat, sumabit ito sa bulsa ko hanggang sa mapunta ang mga dumbbell sa balikat. Ibaba natin. At bumalik tayo. Ibaluktot ang mga siko pataas. Ang sikreto dito ay dapat lumapik din ang iyong maliit na daliri sa balikat. Dahil ang biceps, bukod sa nagbabaluktot, ay nagsusupina rin. Ibig sabihin, itinuturo nito ang palad pataas. Ipapaliwanag ko agad, ito ang pag-ikot ng palad paitaas. Ito naman ang pag-ikot ng palad pababa, kaya ang ginagawa rin ng biceps ay dalhin ang palad ng kamay papalapit sa'yo, parang gusto mong sampalin ng sarili mo. Para dito, ang gagawin natin ay sa dulo ng galaw, ilalapit natin ang maliit na daliri, ito yon hanggat maaari sa balikat para mapalakas at mapabuti ang trabaho ng biceps. Sige, tara, gawin na natin. Ibabaluktot ko. Pansinin sa dulo na iniikot ko ng bahagya para maging mas malapit ang maliit na daliri sa balikat kaysa sa ibang daliri. 1. Huwag hayaang dumikit sa mga hita ang mga dumbbell na yan. 2. Taas na taas ang dibdib mo, ha? 3, 2, 3, 4. 4. Para bang gusto mong yung panloob na plato, yung pinakamalapit sa akin, ito, ay mapalapit pa sa balikat. 5. 6. 7. Sige, 3 na lang. 8. 9. 10. Magaling, magpapahinga tayo. Iiwan ko muna ito dito para alisin ang upuan. Huminga tayo. Ibalik natin sa normal ang paghinga. Kukunin natin ito mamaya. Perpekto.
Pumunta na tayo sa susunod na ehersisyo. Tapos na ang biceps, triceps at likod. Ngayon, balikat naman. Kunin na natin ang ating mga dumbbell. Mag-ingat din dahil matindi ang ehersisyong ito. Gagamit ako ng 4 na kilo at para sa akin, halos ito na ang limit ko. Mag-ingat at pumili ng mas magaan na timbang kung nahihirapan ka. Pareho lang ang deadlift position na tinuro ko, siguradong naalala mo. Dapat nakadikit ang sakong sa pader. Ilagay ang kabilang sakong sa tapat ng hinlalaki ng paa. Ibubuka ko ang paa at upo. Medyo yumuyuko ako para hindi lagi nakasandal ang likod ko. Kaya bahagya lang akong yuyuko, hindi ko ibibilog ang likod ko. Ayokong ganito ang ehersisyo. Pag-angat sa tagiliran ito, dapat nakausli lagi ang likod at dibdib mo, parang kaunting deadlift. Kaya ako ito itinuro kanina, bahagyang baluktot ang tuhod. Mga dumbbell, pwede silang dumikit sa hita. Mula rito, bubuksan natin parang ibon hanggang umabot ang dumbbell sa balikat. 1. Bitawan. 2. Kapag inaangat mo, siguraduhin na mas mataas ang maliit mong daliri kaysa sa iba. Parang ibubuhos mo ang laman ng bote. Tingnan mo, dito ay maayos na. Ganito gagawin natin. Wow, mas maganda. 3. Tara, kunin natin sila. 4, gawin nating 11, okay ba? Ay, 5, 4. 6. 7. 8. 9. 10. At 11. Magaling! Mahalaga rin sa ehersisyong ito na huwag laging tuwid ang siko na hindi ko nabanggit sa umpisa kundi bahagyang nakabaluktot gaya ng nakita mo roon sa tagiliran, okay? 10 o 15 antas ng baluktot ay sapat na dahil mas mahirap sa siko kapag tuwid ang braso. Kapag bahagyang nakabaluktot ang siko, mas madali ang ehersisyo at hindi ganong nakaka-stress sa kasukasuan. Ilalagay ko ang mga dumbbell na yan sa sahig tapos maglalakad ako ng kaunti. Matindi ito ano? Kahit para sa akin. Kapag tama ang pag-ehersisyo mo, magandang teknik, mabagal at kontrolado, makakakuha ka ng magagandang resulta kahit mababa o mataas ang bigat. Perpekto, 2 na lang ang natitirang ehersisyo. Kunin ulit natin ang mga dumbbell na yan. Pumwesto ulit ako sa tamang posisyon. Takong sa pader. Takom sa kabila ng hinlalaki, inilalayo ko. Isinasandal ko ang puwit ko sa paday na parang umuupo. Sa pagkakataong ito, inilalagay ang mga dumbbell sa balikat para sa military press na nagpapagana sa deltoids at pectoral. Itinutulak ko pataas at ibinabalik ang mga dumbbell. Hindi kailangang magdikit, basta iunat ko lang ang mga braso ko. 2. Bitawan. Pataas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. At 10. Magaling. Magpahinga. Ibinaba ko ulit sa sahig ang mga dumbbell. Inilagay ko ang aking mga kamay sa antas ng aking baywang. Gagawa ako ng ilang paikot na galaw ng balikat para ma-relax matapos ang ating trabaho. Paikutin ng ilang beses ang mga balikat habang kinukuha ko ang upuan para gawin ang huling ehersisyo. Isang ehersisyo na mukhang hindi mahalaga sa una pero isa ito sa pinakamahalaga kasama ang deadlift at squat. Pero bago yan, hayaan mong palitan ko muna ang camera. Ang lakas ng kapit ay isa sa pinakamahalagang palatandaan ng mahabang buhay. May direktang ugnayan ang lakas ng iyong mga kamay at bisig sa haba ng iyong buhay. Habang mas malakas ang mga kamay at bisig mo, mas maraming taon kang mabubuhay. Ayon ito sa mga pag-aaral, kahit di ko maalala kung sino nagsabi nito. Kaya sa mga huling ehersisyo, hatiin natin ito sa 2 gawain para sa bisig. Pagtatrabaho ng mga kamay,
lakas ng pagkakahawak, at mga kalamnan sa ibabaw at ilalim ng bisig. Kukunin natin ang mga dumbbell, ilalagay natin ito sa tuhod. Siguraduhin natin nakatapak ng maayos ang mga paa sa sahig na may mga 90 degrees na baluktot ang tuhod. Ilagay mo ang mga kamay mo na nakaharap sa kisame, parang humingi ka sa kalsada. At ang pulso, gaya na nakikita mo dito, nasa labas ng tuhod. Tama ba? Para magawa mo ang galaw ng malaya. Tingnan mong mabuti, dito magagawa ko ng maayos, pero dito hindi kasi tumatama sa tuhod ko. Simple lang. Yuyuko ako paabante, magpapahinga ang siko sa hita, ibababa ang mga kamay, saka itataas ang mga bisig. Maliit lang ang galaw, okay? Ibababa ko, tapos iaangat ulit. 2, 10 ulit muna, pero wag pa tayo magbilang. Mag-ensayo ka muna ng kaunti, okay? Pagbaluktot ng pulso. Mahalaga na huwag ibagsak ang pabigat kung ayaw mong masira ang sahig. Ayos, tara na. Ibaba natin pababa, taas. 1. Hindi dapat humiwalay ang braso mo sa binti mo kahit kailan. 2. Ibababa ko tapos iaangat ko pataas. 3. Itaas. 4. Iwanan mo. Itaas 5. Itaas 6. Sige, tara, gawin nating 10. Itaas 7. Itaas 8. Itaas 9. Huling ulit. Itaas perpekto, ilagay natin ang bigat na yan sa sahig. Pahingahin muna natin ng kaunti ang mga kamay natin. Gagawa tayo ng pangalawang set, pero sa pagitan nito, pagtutuunan natin ang mga kalamnang nagpapatuwid, ibig sabihin, ang iba pang mga kalamnang sa itaas na bahagi. Mag-ingat dito dahil ang 4 na kilo para sa akin halimbawa ay medyo mabigat na, kaya pumili ka ng bigat na komportable para sa'yo. Ipatong mo ang iyong bisig sa paraang nakapatong ito sa paloob na bahagi ng hita mo, pero magiging mahirap ito para sa'yo. Siguraduhin na naka-horizontal ng buo ang dumbbell na nakatapat sa sahig. Normal lang kung medyo nakatagilid. Tingnan mong mabuti. Ilagay ulit natin ang pulsuhan sa labas, pababain at itaas ulit pataas. At tulad ng nakikita mo, may maliit na anggulo sa pagitan ng sahig at ng dumbbell. Walang problema, normal lang yan. Mahirap talagang panatilihin at gawin ito dito nang sabay sa magkabilang gilid. Ilagay ang 2 dumbbell, nakaharap pababa ang mga kamay, ibaba at itaas ang mga ito. Malakas yan. Isa, ilalagay mo ito sa likod ng siko ng bisig mo. 2 lang, di ko sure kung aabot ng 10. Sobrang tindi. 3, ibababa natin. At taas, 4. Para sa akin, mabigat na ang 4 na kilo. At taas, sige, 5. At taas, 6. Sige, may natitira pa tayong 4. At taas, 7. Sige, kaya natin to, Marcos Sacristan. 8. Ngipin. Para sa mas mataas na intensidad, 9. Huling ulit, bam! At 10. Napakagaling. Ilalapag ko ang mga dumbbell sa sahig. Pinapahinga ko sandali ang aking mga kamay at pulsuhan. May natitira pa tayong isang set ng bawat isa. Mga flexor, nakataas ang palad ng kamay. Extensor, palad ng kamay nakaharap pababa. Mapapansin mo kahit konting galaw mo lang, agad nang umiinit, di ba? Sa antas na iyong mga bisig. Napakagaling, napakagaling. Perpekto, ibalik natin ang mga dumbbell. Palad ng kamay, pataas. Ang pulsuhan ay nasa labas ng femur. Hinahayaan kong bumagsak ang mga palad, pataas at pababa. 1. Mas malakas ang flexor kaysa extensor. Kaya, 2. Karaniwan na mas mabigat ang nabubuhat o mas madali ito sa posisyong ito kaysa sa nauna. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Magaling. Magpahinga ka muna. Ano pa masasabi ko?
taos puso kitang binabati dahil halos tapos mo na ang rutina ito. Maniwala ka, ang kalamnan ang susi sa mahabang buhay, lalo na kung marami kang kalamnan na bumabalot sa iyong kasukasuan. Hindi lang sa tuhod o balakang, kundi sa buong katawan. Mas maganda ang kalidad ng buhay mo, mas kaunti ang sakit na mararamdaman mo, at mas magiging kumpiyansa ka. Ang pagdagdag ng konting bigat sa ehersisyo ay laging maganda. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot na masaktan dahil ito ang isa sa pinakamalaking bangumot na pumipigil sa iyo ngayon at humahad lang sa pag-unlad mo. Tara, gawin na natin ito. Ilagay ang mga braso sa tamang posisyon, pulsuhan palabas. Hayaan bumagsak, taas. Isa, ang hirap. Taas, 2. Taas, 3. Taas, 4. Taas, 5. Sige. Taas, 6. Halos hindi ko na kaya. Sige, 4 na lang ang natitira. 7, 8. Tara, gawin na natin to. Siyam, huling ulit. Tas, et 10. Perpekto. Ilalagay ang mga dumbbells sa ibaba. Huminga tayo. Magpahinga muna tayo. Deserve na deserve mo yan. Binabati pa kita dahil naglaan ka ng ilang minuto. 40 minuto para sa kalusugan mo. Taos puso ang aking pasasalamat sa iyo. Hindi lang dahil nag-ehersisyo ka, kundi dahil ginugol mo ang oras na ito dito kasama ko. Salamat mula sa puso sa pagtapos ng routine na ito. Pwede mo itong ulitin 3 hanggang 4 na beses kada linggo, may isang araw na pahinga sa pagitan. Kung gusto mo ito, makikita mo sa kanan ang aking simbolo na may sobre para mag-subscribe sa newsletter ko. Pumasok ka, ilagay ang iyong email at matatanggap mo lingguhan ang lahat ng aking video sa inbox mo. Yun lang, sana ay maibahagi mo ito sa mga nangangailangan. Siyempre, balik ka pa minsan sa channel para magtulungan tayo sa iyong kalusugan. Paalam mga kaibigan.